Welcome back to our channel! This time, samahan niyo lang kami as we head to Molbol for the next part of our Cebu adventure! Pagkatapos ng aming well-shared experience sa Oslo, eto na, papunta na kami sa Molbol. And we are getting ready to swim with the local pawikan and visit the iconic mermaid statue, experience the famous sardine run, and syempre may foodie trip din tayo. At kung magkano ang aming budget for this trip? Tara, samahan niyo ulit kami in the next chapter of our Cebu escapade. So ayun guys, nag-commute kami from Oslo papuntang Molbol. First, sumakay kami ng non-air conditioned bus pabato Talisay sa Boan Bus Terminal. Medyo mabilis lang, around 15 to 20 minutes yung biyahe at 50 lang ang fare. Pagdating sa Bato Terminal, hanap agad kami ng bus going to Cebu via Barilla route. This time, air-conditioned na. Don't forget to tell the conductor or driver na bababa kayo sa Molbol bus stop near Jollibee. Ang pamasahe dito is 150. Ang travel time is around 2 hours. By the way guys, nadaanan namin yung papuntang Kawasan Falls pero hindi namin sinama sa itinerary to dahil more on cliff jumping and canyoneering kasi doon. Kaya not ideal for this trip. Since kasama namin sila mama at papa, we plan something more relaxed and travel friendly para enjoy pa rin sila without extreme adventures. Kaya, yan na lang, hawakan na lang. Finally, after 2 hours of travel, we arrived in Molbol. From the bus stop, we took 15 minutes tricycle ride to our accommodation, which cost us 300 pesos. Along the way, we also paid an environmental fee of 25 pesos each, totaling of 150 pesos for the 6 of us. Finally, we arrived at our accommodation. We booked 2 rooms for 3 days and 2 nights, which cost us around 5,800. Okay po. Tapos Ito yung fun room po. Oo, ito. Okay. Tapos yung cashier ng bathroom, sir, ito. Check na lang natin maya-maya ang yung second row. Tignan muna natin yung paligid dito. 2 minutes walk, sir. Papunta doon. Pero maganda din dito nilang oh. Tapos yung babaan ano doon mismo. Dagat. Ito. Ano ko pag ano be? Ayan, babaan. Isla pa doon. Mayang gabi maganda siguro ito. Parang sa Bataan yan ah. Ayan, may dalang double-decker na bed at 2 fan. Wala lang aircon itong isa na nabook namin. So let's check the other room. Di naman siya kalayuan, konting kembot lang. Bale, dito yung first room na nabook namin.
Then, ito naman yung second room. Hindi namin napansin guys na magkahiwalay pala yung room na nabook namin. Magkahiwalay din kasi naming nabook. Kaya ayun, hiwalay yung accommodation namin. Pero okay lang din kasi hindi naman ganun kalayuan. Sabi ni ate, pwede naman sana kaming ilipat sa kabilang side. Kaso fully book na daw lahat that time. I-check natin itong kabilang side guys. May aircon ito at may sariling CR. Good for ito ang isang bed so it can accommodate per person sa room na to. Sorry. Laptop. Green ba dito? Green. Alvin na pala. Ayan, so private mo. Pag summer to, Punong-puno. Let me see, dito. After namin maayos yung rooms, nag-prepare na rin kami para makapag-swimming. Let's go! Ayan guys, sobrang linaw ng dagat dito at makikita nyo malinis din at walang mga basura sa paligid. So ito yung accommodation namin guys, and then konting lakad lang. Ayan, makikita nyo, dagat na. And it's around 3 or 4 PM na ata ito. Kaya tara, swimming na tayo. Nah, you don't say what I'm doing. I know. Wala pa nga 5 minutes simula nang lumusong kami sa tubig, may namit agad kaming locals dito sa Mole Bowl. After namin mag-swimming near the shore, lumipat na kami sa medyong malalim na part. Mas madami kasing fish doon at mas vibrant yung corals, kaya mas maraming marine life.
Ayan guys, dito na kami sa part na medyo malalim. Kung mapapansin nyo, bigla siyang pababa. May sea cliff. Yung sea cliff is a natural formation siya sa ilalim ng dagat na para bang bangin o pader na biglang lalim. Dito rin madalas makita yung mga madaming isda, corals at iba't ibang marine life. Kaya perfect spot talaga siya for snorkeling or diving. Ayan na guys, ang Powerpuff Girls. Let's go! Ayan na si Habi, unang nag-dive. May nakita kasi siyang pawikan kaya sinundan niya agad. Sabay swim na rin siya kasama yung turtle. Let's go and dive! Ayan, isa-isa kami nag-dive dito sa sea cliff. And here is the quick preview of our dive today, guys. So after namin mag-swim with the locals, bumalik na kami sa shore. Magpapalipad kasi si Habi ng drone para kunan niya yung sunset. At grabe guys, ang ganda ng view, sobrang sulit.
After few minutes of exploring from above at paghihintay ng sunset, eto na. Hanap naman tayo kung saan tayo magdi-dinner. Hey guys. Laking kanina ako kasi. Hey guys. Lasa yung ano mo, susi na. Wala, naiwanan ako sa bahay. Dito tayo kain. Last filling station. Resto bar. Wala tayo lumawas. Ayun na nga, nakita namin itong last filling station. Sakto lang, katabi lang pala siya ng accommodation na tinutuluyan namin. Dito lang tayo na. So, umorder kami ng 3 dishes, sweet and sour fish, adobong talong, at lumpia. May mga shakes din kami kung palamig. Lahat ng ito is around 1,200 pesos. So, lights out na for today. Need namin magpahinga for tomorrow for next adventure. Bye guys! A few moments later. Good morning! It's around 7 AM na. Ang dumi pala ng dome ko. Check muna ako ng surroundings. Kasi balak namin pumunta mamaya doon banda sa may Sardine Run area. Si mama at papa bumili muna ng tinapay at coffee sa labas. Habang yung iba tulog pa. Kaya nagpalipad muna ako ng drone to see the view from above. Let's go! Ayun, magpapalipad na sana ako ng drone. Biglang may ibon na tumaan sa harap. Rewind muna natin. So let's take a picture. So let's resume guys. Tingnan naman natin kung anong makikita natin from above. Let's go! Ayan na si Haring Araw, tumataas na din, natatakpan lang siya ng ulap. Let's go naman doon sa area ng mga sardines. Check natin if madami ng nga bang sardines. Ayan guys, so napakalino ng tubig. And yan, nandito na tayo kung saan ang mga sardines. Ayan, sobrang dami nila. At ang konti pa lang rin ng mga tao nagsiswimming. Let's go back na guys, gigisingin ko na din sila habang di pa gaano ka-crowded doon sa area kung nasaan yung mga sardines. So ayun guys, gising na kami, warm up muna bago tayo lumarga ulit. Ayan si mama, nagpa-practice na din mag-dive. At nandito pa din yung mga dog na sumasabay sa aming lumangoy kahapon. Sit, sit. Mabait naman siya. So after a few minutes ng warm-up, naglakad na kami papunta sa area ng mga sardines. Mga 7 minutes walk lang naman siya simula sa accommodation. Eh, nandito na nga kami. Punta na tayo sa Maycliff kasi doon marami pang sardines na makikita.
Ayan na guys, sobrang dami na ng sardines. Parang magical nila tignan. Hindi ako masyado nakadrive kasi medyo nahilo ko. Tapos biglang may pa-story time pa. Kasi habang nagpapahinga kami sa tubig, may tumawag kay Happy, isang Pinay at isang foreigner. Mukhang Indian si ate. Humingi sila ng tulong kasi hindi raw nila makita yung kasama nila. Ang catch, pareho pala silang hindi marunong lumangoy. Tinulungan namin silang itulak pabalik gamit yung floater pero parang walang nangyayari nung time na yun. Plot twist, nakatali pala yung floater nila sa boya kaya kahit anong effort namin, hindi umaandar. Medyo malakas na rin yung ferret that time kaya sabi ko kay Habi, hanapin mo na lang yung kasama nila. Buti na lang nakita niya may guide pala sa hindi kalayuan. Bumalik na muna ako sa Pangpang sa mababaw na part kasama namin si Fitch at si Pau kasi napapagod na kami kakatulak. Si Habi naman tumulong saglit sa guide tapos yung guide na ang nag-assist sa dalawa. Nag-thank you si ate, sabay tumawa pa. Sabay sabi niya sa amin na hindi na nga marunong lumangoy, naiwan pa. Isa to sa mga di inaasahang eksena na naging highlight pa rin ng trip namin. Finally, nandito na kami sa Pangpang. Naabutan na namin sila mama at papa na nag-snorkel. Dito nga nakakita si mama ng patay na sardinas. Sabi ko bibidyohan ko siya. Kunwari nahuli niya. By the way guys, bawal talaga manghuli ng sardinas dito sa Mole Bowl. Kasi malaking attraction siya for tourists. Nagkataon lang talaga na may nakita kami patay na sardinas. Ako yung hindi niya kaya magpanggap.
Ba't wala pa ganito? So nakabalik na kami sa accommodation namin at nakapagpalit na din. By the way guys, may mga ATM machines dito at some shops or hotel accept credit cards. Okay din ang signal dito, so kung gagamit kayo ng online platform for payment, okay lang din. So let's go guys. Hanap tayo ng resto kung saan tayo magla-lunch. Hindi na tayo guys sa pinapagawa ko. We were planning to have seafood. Kaso yung napunta naming resto dito sarado eh. Ngayon, Sarado. Wala pa yata eh. Close pa. Ito yung seafood na nakita ko. Malapit sa atin. Ito kakain. Sarado eh. Sarado pa ma eh. Kaya nga. Kaya naglakad-lakad pa kami at napunta kami dito sa Okeanos Coffee and Restaurant. Let's check inside! Tara be. Pasok ka be. Maganda at maluwag naman sa loob ng resto. Air-conditioned din kaya super comfortable. Nakaka-relax yung vibes. Ang may kape tapos warm yellow lights pa kaya ang cozy ng feeling. May free diving courses sila. Bakit nag-enroll ka ulit? Dati ka mga story ko maganda. Batman. Ano sasabi mo? Ganda pa ako. Lagi na tuloy lumalabas siya sa FYP ko. okay, let's go. Let's grab some food. Mabilis lang din dumating yung orders. Ang maganda dito, malaki rin ang serving size. We order soup, rice bowl, poke bowl, pork back ribs, at syempre coffee. Galing natin. I want baby back ribs. Kain tayo guys! We are walking back na to our accommodation. Nagastos namin is more than 2,000 pero sulit naman. Yung rice bowl nila comes with big serving. Good for 2 na nga eh. And it costs around 280 pesos to 300 pesos each. May coffee pa kami and pork back ribs kaya umabot ng ganun. May take home pa nga kami. So it's not bad, di ba? Mamaya, gutom na naman. Ha? So after makapagpahingang konti at makaidlip, diretso agad kami para mag-dive. Dalawa lang kami ni Habib this time, tulog pa kasi yung iba. So ayun, may dala pala kaming na costume, yung one at Gryffindor cape. Mag-underwater shoot kami na parang Harry Potter scene. Ayan, unang sumalang si Panda. Ang ganda ng rays ng araw guys. May aura talaga yung paligid, parang magical vibe na tumatama sa tubig. Perfect timing talaga para sa underwater shots. And si Javi naman kukuhanan ko.
Sakto may mga sardines nga din na sumabay kaso medyo madilim. Bigla din silang nawala. Dumaan lang. Ayan, bumalik ulit sila. Isa pa. Last shot naman sa mga bato. At so ito na yung final result, guys. After few minutes of diving, bumalik na rin kami sa shore. Siyempre, hindi pwedeng palampasin ang sunset, so we watch it again. Grabe, what a great life talaga, di ba? Kaya ikaw, magbakasyon ka na rin. Nag-try pala kami ngayon papunta sana ng bayan. Akala namin yung malapit lang sa main road, yun na yung bayan. Yun pala, yung totoong bayan ay dun sa may Jollibee area. Anyways, tumiretso na lang din kami doon para i-check na rin kung may makakainan. Ayan, nandito na kami sa Jollibee. We pay pala 300 pesos papunta dito. Ayan, lakad-lakad muna kami. Hanap kami ng makakainan. Hoy. Hindi ko alam. Dapat nagkwento na lang tayo dun kanina eh. Ano, balik tayo doon. Utang ka kain Jollibee na lang. Kaya nga. Ayan, tinutoyo na siya guys. We decided to go back na lang. Wala kasi matripan ng kainan maliban sa Jollibee. Kaso, ang dami daw Jollibee dun sa amin. Same lang naman daw yung lasa. Tara, balik na lang tayo.
Yung trike pala na nasakyan namin is same pa din kanina. So binigyan kami ni kuya ng discount kasi pabalik naman daw talaga siya. 150 na lang sinigil niya sa amin. Yung may bata, geng daw. Geng, sheesh. So ayan, nakarating na kami sa El Mercado guys. Let's check kung anong meron sa loob. Yan, si chicken banana naman. Wala na siyang toyo. Pagpasok pa lang, ang dami na agad food choices. Maraming food stalls at iba't ibang inihahain. Ayan, may Mexican food. Meron ding Thai food, Japanese food, European dishes, at marami pang iba. Talagang perfect kung anong gusto mong variety. Ayan guys, ikutin muna natin. We bought frozen margaritas here and they serve it without alcohol, so it's safe for bagets like me. Ayan guys, dumating na rin ang mga orders namin. Siguro mga around 1,300 pesos ang total bill namin. We ordered tom yum, ramen, California maki, at a few drinks. Kakatapos lang namin kumain and okay naman yung vibe dito. Good music, maraming food choices, and kahit madaming tao, hindi siya masikip. Napansin din namin ng mga 80% ng customer dito ay foreigners. Uy, daming afam! So yan, before kami umuwi, dumaan muna kami para bumili ng cookies for dessert. From El Mercado pala, papunta sa aming accommodation is around 10 minutes walk lang. So hanggang dito na lang muna guys. Good night. See you again tomorrow. Bye. A few moments later. Good morning guys. Madumi na naman yung dome ko. Pero ayan, naglalakad kami. Kasama ko pala si Pau dito. Papunta kami sa mermaid statue. Dalawa lang kami this time kasi tulog pa sila. It's around 6 AM kami nag-start maglakad. Mga 10 minutes walk lang siya from our accommodation. Last day na rin pala namin dito sa Mall Bowl. Kaya sinadya talaga namin puntahan itong mermaid statue na to. Saan yung yung sirena? Dito po. Ito po, yung may boya. Thank you. So after few minutes, nakarating na rin kami. Nagtanong lang kami sa mga locals kung saan banda nakapwesto yung mermaid statue. And we're super blessed this time kasi wala pang ganong tao. Kami yung nauna. May sumunod lang na grupo sa amin, mga 3 lang ata sila, kaya hindi naging crowded. Perfect timing talaga to para may maganda kaming kuha. So eto na guys, eto na yung mermaid statue.
Sabi-sabi, once na makiss daw siya ng true love niyang Shokoy, babalik siya at magiging mermaid ulit. So ayan, si Pao muna. Siya ang model ko ngayon. Ayan, sinakal pa nga. Dito pala sa ilalim guys, may tagayan. Magiinuman pa yata sila, ayusin ko muna. Hindi, joke lang. Kukunan ko kasi si Pao. Si Pao talaga kasi bida dito eh. At yan, pumesta na ako sa ilalim para kunan siya. So, after a few minutes, napaikot-ikot kami sa mermaid statue, umahon na rin kami guys. Need rin kasi namin mag-ayos ng gamit. Around 9 AM kasi, aalis pa kami papuntang Cebu City. So, time to pack up and say goodbye muna dito sa Mall Ball. So, see you later, alligator! A few moments later. Kita natin sa tourism. Ayan, nag-taxi na pala kami at nagbayad kami ng 3,000 mula Mall Ball papuntang SM City, Cebu. So guys, magkano ang total na nagastos namin? Tcharan! Ito pala guys yung mga nagastos namin sa aming Mall Ball trip. So, ito naman yung gastos namin sa nakaraan sa Oslob. So, total of Finally, nakarating na kami sa Cebu City. For us, we really enjoyed Mall Ball. Ang slow pace life dito and sobrang relaxing, especially since our accommodation was close to the attraction. It's the perfect place to unwind. Ang vibe dito sa gabi is lively pero calming, and there's just something about it that makes you feel at ease. Mall Ball is definitely a place we recommended for a chill and enjoyable vacation. If you ask us to choose between Oslob and Mall Ball, our experience in Mall Ball is definitely more chill and peaceful. Oslob is great for swimming with whale shark, but we found the place to be a bit crowded. In contrast, Mall Ball offers more relaxed vibe where you can freely enjoy seeing the pawikan and sardines, and sometimes even whale sharks. Both places have their own charm, but Mall Ball gave us more calm and scenic experience. We can't explain it exactly, but it felt more peaceful and fulfilling for us. Bye guys! See you on our Cebu City tour! Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye!